Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay i-review ko po sa inyo ang repayment plan nitong Pinoy Peso Cash Loan App. At ito po yung kanilang ads guys na makikita natin at dumadaan sa ating newsfeed sa Facebook o kahit anong social media. Totoo kaya itong mga repayment plan na ipinapakita nila? So bago natin malalaman ang kanilang repayment plan guys, ay syempre a-applyan muna natin. Ipapakita ko rin sa inyo guys ang aking pag-apply para malaman po natin kung ano po ang sistema ng kanilang application. Kaya nang dumaan ito sa newsfeed ng aking Facebook ay sinubukan ko agad na applyan. Dumaan muna ako sa Play Store guys para i-install ang kanilang application. At dito sa search bar, sinearch ko po ang Pinoy Peso. At available pa naman po siya guys dito sa Play Store. Ito po yun siya guys, Pinoy Peso. At ang company name nito guys ay Exclusive Credit Lending Incorporated. So ngayon guys, i-install na natin. At ayan po guys, installed na po siya. So ngayon, i-open na natin. So ito po ang kanilang privacy policy statement. So wala tayong choice dito kundi i-agree. I-click lang natin itong agree. And then i-click natin itong while using the app. While using the app pa rin. At ayan po, may nakalagay na po na loan amount na 10,000 pesos. So ngayon, i-click na natin itong apply now. So ilagay na natin ang aking active mobile number. And then i-click itong send for verification sa aking mobile number. At pagkatapos kong nalagyan yan ay pinindot ko na itong continue. Next po ay gagawa daw tayo ng password. Pagkatapos kong nakagawa ay pinindot ko na itong continue. And then binalik ako dito guys. Pindutin ulit natin itong apply now. So ito po yung first page ng kanilang application form guys. Ang ating identity information. Una po ay ang ID type. At ang ID type na tinatanggap nila guys ay TIN ID, driver's license, UMID, GSIS, voters ID, SSS ID, PRC ID, postal ID, passport, UWA ID, at national ID. Ang available ko lang dito guys ay itong driver's license. So ito ang pipiliin natin and then i-click natin itong confirm. So ilagay natin dito ang aking driver's license number. Next po ay ang aking birthday and then ang aking kasarian or gender. And then dito sa baba ilagay ko na ang aking pangalan, ang aking middle name at ang aking last name. At pagkatapos natin ma-fill upan yan lahat ay pindutin na natin itong next. At dito sa second page ng kanilang application form guys ay ang ating personal information. First po ay ang ating marital status. Next po ay ang ating education kung anong natapos natin. Next ang ating residential address. Next po ay ang ating email. Next po ay kailangan nila ang ating secondary phone number. Next po ay hingiin din nila ang ating mga social media account. Tulad po ng Facebook, Viber, WhatsApp, and Skype account. At pagkatapos natin ma-fill upan ay pinindot ko na itong next. At dito sa pangatlong page ng kanilang form guys ay ang ating work information. Hingiin nila kung ano po ang pangalan ng ating kumpanya na pinagtatrabahoan. Next po ay ang ating position. Next po gusto nilang malaman kung magkano ang ating sahod sa isang buwan. Hihingiin din nila ang contact number ng ating pinagtatrabahoan at ang address. At pagkatapos nating ma-fill upan ito guys ay pinindot ko na itong next. At dito sa next page guys ay kukunin na nila ang ating contact information, ang ating mga emergency contact or contact references. 3 contact person ang hinihingi nila guys. At dito sa una kailangan ilagay nating mga contact info ay contact ng ating father or mother o ng ating asawa. At dito sa pangalawang contacts ay pwede na ang ating mga anak, brother and sisters, pwedeng ating friends or colleagues. At dito sa contact number 3 guys, ay hanggang brothers and sisters lang po ang pwede. Wala na yung friends and colleagues. At pagkatapos ko na fill upan ito guys, ay pinindot ko na itong next.
At dito sa last page ng kanilang form ay hingiin pa nila ang ating additional information. Tulad po ng ating facial recognition. So kailangan na po tayong mag-selfie dito guys. Pindutin na natin itong next para makapagsimula na po tayong mag-selfie. At pagkatapos kong nag-selfie guys, ay ang aking valid ID na naman ang aking pipicturan. So pindutin na natin itong may camera icon. At sa harap lamang ng ating ID ang ating pipicturan. At pagkatapos kong pinicturan ng aking valid ID, ay pindutin na natin itong next. At dinala na po tayo dito sa kanilang product list. At may pagpipilian po tayo ng mga loan amount guys. May VIP Pro, VIP 7, VIP 25, at marami pa pong iba. So iba din ang sistema ng cash loan app na ito guys. May mga VIPs po tayong pagpipilian. At itong VIP Pro guys ay 10,500 ang loan amount. The rest ay tag 3,500 pesos na lang po. So ang pinili ko dito guys ay itong VIP 17. So pindutin na natin itong apply. At ayan po guys, ito na po yung pinili ko, VIP 17. So 3,500 pesos yung in-offer sa akin dito na loan amount. I-click daw natin itong may arrow guys. Ano na naman kaya ito? Sige nga, tingnan natin. Ito pala yung loan information nila. O ito na po yung repayment plan guys. Ito na po yung application amount, 3,500. At ang marireceive na lang natin guys is 2,100 pesos na lang. Dahil ang management fee ay 1,400 pesos. Ang loan date niya guys, ito po yung araw na nag-apply ako. January 26, 2025. At ang due date nito guys ay February 2, 2025. So 7 days lang po guys. Kailangan na mabayaran natin itong 3,500 pesos. Mas malala din pala itong cash loan app na ito guys. Mas nakakatakot din pala ito. Buti na lang nagpapakita muna sila ng repayment plan bago sila magdi-disburse. So i-exit muna natin ito guys. Tingnan muna natin ang buong detalye nitong management fee. I-click natin itong view details. So ito po yung mga na-covered sa management fee guys. Napakaliit lang ng interest, 25 pesos. Account managed fee is 137 pesos. Platform service fee is 344 pesos. Risk fee is 344 pesos din. Credit fee is 550 pesos. Naku, sila lang makikinabang nito guys. Ito pala lahat ang mababawas sa ating niloan. Ngayon guys, subukan daw nating piliin yung ibang VIP. So balik muna tayo dito guys. Subukan kong piliin itong VIP 4. I-click natin itong apply. So ito na po, i-click natin itong loan details. Ay nako, pareho lang naman guys. May pagpipilian pa sila pero pareho din naman ang bawas. So hindi ko itutuloy ito guys. Tingnan nyo, iniba lang nila yung mga amount ng mga management fee. Kung i-compute yan, pareho lang kalalabasan. So lagi po talaga tayong mag-ingat sa mga ganitong cash loan app guys. Maging wise po tayo sa pag-apply. So that's all for today guys. Don't forget to like and share this video para ma-aware din po ang iba. And don't forget to subscribe sa my YouTube channel or follow my Facebook page para sa iba pang mga reviews at tutorial videos na aking i-upload. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.